Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang Killing Brown. Scream. Oh, why just scream? Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa magnobyong sina Ian at Sam. Nagpaplano sila ng isang romantikong bakasyon upang ipagdiwang ang bagong taon. Ng mga oras na iyon, masayang masaya sila habang nasa biyahe at excited sa kanilang pupuntahan. Ang unang stopover nila ay sa isang hotel kung saan balak nilang mag-stock ng mga supply para sa kanilang biyahe. Habang palabas si Sam sa kanilang sasakyan, nagulat siya nang biglang tumahol ang isang agresibong aso mula sa isang truck na malapit sa kanila. Ang hindi inaasahang pangyayari ay nagdulot ng takot kay Sam. Samantala, si Ian ay abala naman sa pagnanavigate. Nahihirapan siyang basahin ang mapa at hindi malaman kung nasaan na ang kanilang ruta. Sa mga sandaling iyon, lumabas naman ang may-ari ng truck na si German. Napansin nito ang pagkalito ni Ian kaya lumapit ito sa kanya. Sinamantala ni Ian ang pagkakataon at humingi ng direksyon patungo sa isang malapit na falls na kanilang balak bisitahin sa kanilang camping trip. Gayunpaman, nagmungkahi naman si German ng ibang destinasyon. Ito ay ang Stone Creek. Tiniyak nito sa kanila na ang Stone Creek ay isang magandang lugar para mag-camping na nagdulot naman ng interes sa mag-asawa. Kaya't nagpasya sina Ian at Sam na sundin ang payo ni German at nagtungo sa Stone Creek. Habang nagmamaneho, napansin ni Ian na sinusundan sila ni German gamit ang truck nito. Sa kanyang pagmamasid, nagdulot ito ng pagkalito kay Ian kaya't muntik na silang maaksidente. Mabuti na lamang at nagawa niyang kontrolin ang sitwasyon. Nang makita ni Ian na nilagpasan sila ni German, nakahinga siya ng maayos at naisip niya na wala namang dapat ikabahala. Pagdating nila Ian at Sam sa camping spot, natagpuan nila ang isang abandonadong sasakyan na nakaparada sa isang tabi na nagdulot ng takot sa kanila. Sa kabila ng kakaiba at nakakabahalang presensya ng sasakyan, napagpasyahan ng mag-asawa na wag na lang itong pansinin. Pagkatapos ay tumuloy na sila at nag-set up ng kanilang tent, handa na para sa kanilang pananatili sa gubat. Ngunit habang naghahanda sila, nagkaroon sila ng pangamba nang makita ang isang tent sa di kalayuan na tila abandonado. Pagkatapos ay inisip na lang nila na baka ang mga taong nagkakamping doon ay umalis lamang upang mag-explore sa paligid. Hindi na nila ito binigyan ng malaking pansin at nagpatuloy pa rin sila sa pag-set up ng kanilang sariling tent. Pagkatapos nilang mag-ayos, lumabas si Ian upang mangalap ng kahoy para sa kanilang bonfire. Sa kanyang paghahanap, natagpuan niya ang sombrero ng isang bata. Ngunit dahil wala namang malinaw na paliwanag, nagpasya na lamang ito na wag nang pansinin at bumalik na sa kanilang campsite. Ang pagkakatuklas ng isang personal na bagay, lalo na ang isang sombrero ng isang bata, ay nagdulot ng pagkalito kay Ian. Sa ibang eksena, makikita naman sina German at ang kanyang kapatid na si Chuck habang nakatingin at may masamang intensyon sa isang babae. Pagkatapos ay nagtungo ang magkapatid sa isang bar upang ipagdiwang ang bagong taon. Habang nasa bar, nakipagkwentuhan sila sa ibang mga babae. Ngunit ang sitwasyon ay naging mas malala nang habang kausap ni Chuck ang isang babae, lihim niyang kinuhanan ito ng larawan gamit ang kanyang telepono na napansin naman ni German at nagalit. Sa banyo, kinumpronta ni German si Chuck. Pagkatapos ay kinuha nito ang telepono at binasag ito sa sahig. Binigyan niya ng babala si Chuck na huwag niya na itong ulitin pa dahil noong huli niya itong ginawa ay naging dahilan ito ng kanyang pagkakakulong ng maraming taon. Samantala, habang papalapit na ang countdown ng bagong taon, uminit ang sitwasyon sa bar. Dito ay naging marahas na si Chuck at sinimulang harasin ang isang babae. Ang kanyang mga ginawang pangaharas ay naging dahilan upang layuan siya ng mga ito. Kinutya pa siya ng babae bago umalis matapos siyang murahin dahil sa kanyang asal. Samantala sa gubat, lumabas si Ian mula sa kanyang tent upang magpahangin. Ilang sandali pa,
Napansin niya ang mga ingay na nagmumula sa isang kalapit na tent. Nagtaka siya kaya tiningnan niya ito. Dito ay nakita niya na may mga baboy na nagkakalat sa mga pagkain na naiwan sa kabilang tent. Ang nakakabahalang eksenang iyon ay nagdulot ng pangamba sa kanya. Nagtataka siya kung nasaan na ang ibang mga camper. Lalong lumala ang pag-aalala ni Ian nang suriin niya ang kanyang sasakyan at malaman na ang isa sa mga gulong nito ay sinira. Kinabukasan, sinimulan na ni Ian na ayusin ang gulong ng kanilang sasakyan dahil balak nilang umuwi na ng araw na iyon. Nagsimula na silang mag-impake ng kanilang mga gamit. Sa mga oras na iyon, hindi inaasahang eksena ang nangyari dahil isang batang lalaki na hindi nakikita ni Sam ang biglang sumulpot na naglalakad palapit sa kanya. Sa pagmamadali nito na sundan siya, ang bata ay nadapa sa lupa. Pagkatapos, nang bumalik si Sam sa kanilang tent upang kunin ang natitirang mga gamit, natagpuan niya ang maliit na batang sumusunod sa kanya na natutulog malapit sa kanilang tent. Ang bata ay mahina at malnourished na tila hindi pa kumakain sa loob ng ilang araw. Nag-alala si Sam sa kanyang natuklasan at mabilis na tinawag si Ian. Agad namang tumugon si Ian at pinuntahan si Sam. Kinuha nito ang first aid kit habang binabantayan ni Sam ang bata. Maingat na inalagaan nilang dalawa ang bata at makikita sa kanila ang pagkaawa sa nangyari dito. Napagtanto ng dalawa na kailangan na nilang dalhin ang bata sa isang ligtas na lugar kaya't sinubukan nilang umalis gamit ang kanilang sasakyan. Ngunit naalala nila na flat ang gulong nito kaya't nagpasya si Ian na gamitin na lang ang isang nakaparadang sasakyan sa malapit. Ngunit sa puntong iyon, dumating si Chuck dala ang kanyang sasakyan. Samantala, sa bahay ni na Chuck, makikita na nag-iwan siya ng note para kay German na nagsasabing gun hunting. Nang mabasa ni German ang note, nagpa siya itong sundan si Chuck dahil iniisip nito na magdudulot na naman ito ng problema sa kanyang gagawin. Balik ang eksena sa gubat. Lumapit sina Ian at Sam kay Chuck upang humingi ng tulong at sinabi nila ang tungkol sa maliit na bata na kanilang natagpuan. Halatang nabahala naman si Chuck sa pagkakakita niya sa bata at sinabing nakita niya ang pamilya nito na patungo sa Stone Creek. Nag-volunteer si Chuck na samahan si Ian sa paghahanap sa mga kamag-anak nito at iniwan si Sam sa kanyang sasakyan kasama ang bata. Bago sila umalis, kinuha ni Chuck ang kanyang rifle mula sa kanyang sasakyan at sinabing siya ay isang mangangaso. Nagtungo sila sa Stone Creek, ngunit pagdating nila doon, sinalubong sila ng isang nakakatakot na tanawin. Dito ay nakita nila ang mga bangkay ng mga tao na nakakalat sa lugar. Labis na nanginig si Ian dahil sa kanyang nasaksihan. Bumalik ang eksena sa nakaraan, 3 araw ang nakalipas. Dito ay makikilala ang isang pamilya, sina Rob, Margaret at ang kanilang 2 anak na sina Emma at ang 1 taong gulang na si Ollie. Si Ollie ang batang natagpuan ni Sam. Tulad ni na Sam at Ian, ang pamilya ay nagtungo sa lugar para mag-camping. Makikita sa eksena ang isang normal na araw sa campsite. Abala naman si Emma sa pagkuha ng litrato habang si Rob ay naghahanda ng pagkain para sa pamilya. Nang dumilim, nagtipon sila sa paligid ng bonfire para maghapunan at nagsaya sa tahimik na kapaligiran ng gubat. Sa kanilang pagkukwentuhan, nagkwento si Rob ng isang urban legend sa kanyang pamilya. Sinabi nito ang tungkol sa Stone Creek, isang lugar na sinasabing mapanganib. Ayon kay Rob, may mga tao na kumukuha sa mga turista at pagkatapos ay pinapatay sila. Mukhang nabahala naman si Emma matapos marinig ang kwento, kaya mabilis na sinabi ni Rob na nagbibiro lamang siya upang mabawasan ang tensyon. Pagkatapos ng masayang gabi, natulog ang pamilya. Kinabukasan, sina Rob at Margaret kasama ang kanilang bunso na si Ollie ay nagpasya na mag-trekking. Samantalang si Emma na ayaw mag-trekking ay nagpasya na manatili sa campsite. Bago umalis, nagpakuha sila ng family picture bilang alaala sa kanilang camping. Mag-isa at abala sa kanyang telepono nang biglang napansin ni Emma ang mga kakaibang ingay na nagmumula sa paligid. Natakot siya sa mga nakakabahalang tunog kaya pumasok siya sa loob ng sasakyan para sa kanyang kaligtasan.
Gayunpaman, ang katahimikan ng campsite ay biglang nawala nang dumating sina German at Chuck na nakasakay sa isang truck. Kasama nila ang isang mabangis na aso na nakakulong sa isang cage. Bumaba si Chuck at sinimulang tingnan ang sasakyan kung saan nasa loob si Emma at natutulog. Parehong nagkatinginan ang dalawang lalaki pagkatapos ay tumingin kay Emma na may nakakatakot na masamang ekspresyon. Nais ni Chuck na saktan ang babae, ngunit si German ay nag-aatubili. Pinaalala nito sa kanya ang nakaraang pagkakakulong dahil sa kaparehong krimen. Pagkatapos ay tiningnan ni German ang paligid at ang tent, samantalang si Chuck ay hindi umaalis sa sasakyan ni Emma. Nanatili itong nakatutok at binabantayan ang dalaga. Nang hindi makatiis, kumatok siya sa bintana ng kotse at ginising ito. Nagulat at natakot naman si Emma nang makita si Chuck at agad na tumangging lumabas ng kotse sa kabila ng pakiusap nito. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Lalong naging agresibo ang ugali ni Chuck habang ayaw lumabas ng kotse ni Emma. Nagbanta ito at pinipilit siyang lumabas dahilan upang desperadong bumisina si Emma ng malakas bilang paghingi ng tulong. Ang ingay na ito ay nag-alerto sa kanyang mga magulang na sina Rob at Margaret. Nag-aalala at nagmamadali ang mga itong bumalik. Gayon din si German na tumakbo papunta sa kotse upang tingnan ang kaguluhan. Nauna si German na dumating at mabilis na kinontrol ang sitwasyon. Sa pilitan niyang pinalabas si Emma mula sa kotse habang nakatutok ang baril dito. Agad namang dumating si Rob upang protektahan ang kanyang anak na babae, ngunit mabilis din itong napigilan ni German at napuruhan ng isang malakas na suntok. Samantala, iniwan ni Margaret ang kanilang bunso na si Ollie sa tent at tumakbo patungo sa kotse upang tulungan ang kanyang anak na babae at asawa. Tinangka niyang atakihin si Chuck, ngunit mas malakas ito sa kanya. Sinubukan din ni Emma na tumakbo patungo sa kagubatan, ngunit agad siyang napigilan ni German na nagpaputok ng baril. Sa mga sumunod na eksena, isang serye na nakakatakot at kasuklam-suklam na krimen ang naganap. Pinahirapan ni na German at Chuck ang pamilya ni Rob, hindi masukat na pagdurusa at pagkapahiya ang kanilang naranasan. Lahat ay nasaksihan ng walang kalaban-laban na si Rob. Pagkatapos ay tiningnan ni Chuck ang telepono ni Emma at natuklasan ang isang larawan ng pamilya at may isang bata silang kasama. Tinanong ni German at Chuck si Margaret tungkol sa kinaroroonan ni Ollie, ngunit tumanggi ito na magbigay ng anumang impormasyon. Pagkatapos ay naglaro sina German at Chuck ng isang malupit at delikadong laro. Naglagay sila ng isang lata sa ulo ni Rob at nagpalitan ng pagputok dito. Gayunpaman, ang paggalaw ni Rob ay nagdulot ng pagbagsak ng lata dahilan upang tamahan siya sa ulo ni Chuck at brutal na pinatay sa harap ng kanyang mga mahal sa buhay. Pagkatapos, inilipat ni German ang lata sa ulo ni Margaret, ngunit pumalag ito at ginalaw niya ang kanyang ulo upang hindi mailagay ng maayos ang lata. Sa galit ni German, sinapak niya si Margaret dahilan upang mawalan ito ng malay. Habang wala itong malay, ay ginamit siya bilang isang target shooting. Tinawanan naman siya ni Chuck dahil sablay at hindi niya matamaan ito. Kaya galit na binaril ni German si Margaret sa dibdib at pagkatapos ay brutal na pinatay si Emma sa pamamagitan ng pagbaril sa tiyan nito. Matapos gawin ang mga kakilakilapot na krimen, nagtungo sina German at Chuck sa tent upang hanapin ang bata. Gayunpaman, hindi nila ito natagpuan dahil si Ollie ay napadpad sa kagubatan upang hanapin ang kanyang mga magulang. Dahil hindi nila ito nakita, kaya umuwi na lamang ang dalawang lalaki. Ang pag-alis ng bata sa tent upang hanapin ang kanyang mga magulang ay naging isang maswerteng pagtakas mula sa agarang banta na dulot ni na German at Chuck. Gayunpaman, nananatili pa rin ito sa isang delikatong kalagayan dahil nag-iisa na lamang ito sa gitna ng kagubatan. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan habang nasa Stone Creek sina Chuck at Ian. Makikita na nagulat si Chuck nang mapansin niyang nawawala ang katawan ni Margaret at agad siyang naalarma. Ang pagkawala ng katawan nito ay nangangahulugan na buhay pa si Margaret at malalagay sila sa panganib dahil sa ginawa nilang mga krimen.
Mabilis na sinuri ni Chuck ang lugar, pagkatapos ay nakita nila ito sa gilid. Agad na tinangka ni Ian na tulungan ito, ngunit mabilis itong binaril ni Chuck. Kinumpirma ni Chuck ang masamang hinala ni Ian at sinabing sila ang pumatay sa magpapamilya at nais nilang gawin muli ang parehong bagay sa kanya. Nang masaksihan ni Ian ang kakilakilabot na pangyayaring ito, siya ay napuno ng takot at napagtanto ang kalupitan ng mga ito. Samantala, kasama ni Sam si Ollie nang biglang dumating si German. Sa isang desperadong pagtatangka upang mailigtas ang kanilang sarili, nagtago sina Sam at Ollie sa kotse. Gayunpaman, sinira ni German ang windshield ng kotse upang maabot sila nito. Sa kabutihang palad, naibigay ni Ian kay Sam ang isang kutsilyo na ginamit niya upang saktan si German at nakatakas kasama si Ollie. Habang tumatakas si Sam, pinakawalan ni German ang kanyang aso upang habulin ang mga ito. Ngunit ang paghabol ay nagkaroon ng hindi inaasahang pagbabago nang madistract ang aso sa isang baboy na nagpahintulot kay Sam upang makatakas. Dahil dito ay si German na ang humabol kay Sam sa gitna ng kagubatan. Samantala, ng mga sandali ding iyon, nagpaputok si Chuck ng walang ingat at hindi sinasadyang nabaril si German na inakala niyang si Ian. Si Ian na gustong kunin ang baril ni German ay nagdalawang isip na abutin ito, kaya nang mapansin niya ang paglapit ni Chuck ay mabilis itong nagtago. Nagulantang naman si Chuck nang makita ang kanyang kapatid na si German ang kanyang nabaril. Dahil sa labis na pagkabigla at pag-aalala ay napulo ng galit si Chuck. Sa kanyang paghihirap, humingi si German ng isang mabilis na kamatayan mula kay Chuck. Sa simula, nag-atubili si Chuck, ngunit sa huli ay sumunod siya sa hiling ng kanyang kapatid. Kahit labag sa kanyang kalooban ay tinapos ni Chuck ang buhay ni German. At agad niyang pinuntahan si Sam at sinimulang habulin ito. Samantala, ang pag-iyak naman ni Ollie ay nakakuha ng atensyon ni Chuck. Ilang sandali pa, nahuli ni Chuck si Sam. Kinuha niya ang bata mula dito at hinagis sa lupa. Sa mga sandaling iyon, lumala ang galit ni Chuck, kaya kinaladkad niya si Sam at itinali sa parehong lugar kung saan niya pinatay ang pamilya ni Ollie. Sinimulan ni Chuck na saktan at pagsamantalahan si Sam, ngunit bigla niyang binago ang plano at sa halip ay nagpasya siyang itakas ang babae. Samantala, si Ian na nakaligtas sa kaguluhan ay natagpuan ang susi ng sasakyan ni German sa kanyang katawan. Determinadong humingi ng tulong, nagmaneho siya patungo sa istasyon ng pulisya habang naiwan muli ang bata na nag-iisa sa kagubatan. Sinabi ni Ian sa mga otoridad ang tungkol sa mga trahedyang nangyari na nagdulot ng mabilis na pagtugon ng mga pulis upang hanapin sina Chuck. Samantala, habang nagmamaneho si Chuck, nakakita si Sam ng pagkakataon upang gambalain ito. Dahil sa kanyang ginawa ay nagdulot ito ng aksidente nang mawalan ng kontrol si Chuck at tumama sa isang puno. Pagkatapos ng ilang sandali, nagising si Sam ngunit nakatali pa rin siya sa manibela. Samantalang si Chuck ay wala na sa loob ng kotse. Upang makahingi ng tulong, binuksan ni Sam ang mga ilaw ng sasakyan. Ang ginawa niyang ito ay nakakuha ng atensyon ng isang dumadaan na patrol car na sa mga sandaling iyon ay lulan din si Ian sa loob. Akmang lalabas din sana si Ian mula sa sasakyan nang pigilan siya ng isang pulis. Pagkatapos ay dahan-dahang nagtungo ang mga ito sa lugar ng aksidente. Gayunpaman, ang kanilang paglapit ay natapos sa karahasan nang pagbabarilin sila ni Chuck at patayin ang lahat ng mga pulis na rumisponde. Sa gitna ng putukan, tinamaan si Ian sa balikat ng isang bala na lalong nagpalala sa sitwasyon. Pagkatapos, sa isang desperadong hakbang, nagawa ni Chuck na makontrol ang sitwasyon. Tinutukan niya ng baril si Sam at Ian. Inutusan niya si Sam na magmaneho ng sasakyan. Habang nagmamaneho, tinanong niya si Sam kung nasan na si Ollie. Si Ian na puno ng pagsisisi ay pinaliwanag na iniwan niya si Ollie sa kagubatan sa kanyang pagmamadaling humingi ng tulong. Tumindi ang tensyon sa loob ng sasakyan habang si Sam ng mga sandaling iyon ay determinado ng tapusin ang bangungot na nararanasan. Bigla nitong pinaandar ng mabilis ang sasakyan.
Ang aksyong ito ay nagdulot ng matinding galit kay Chuck, ngunit ang sasakyan ay tumagilid at sumadsad sa mga puno. Dahil dito ay nagdulot ito ng pagkawala ng malay ni Ian. Sa pagkakataong ito, nang makalabas sina Chuck at Sam sa kotse, ay nagsimula ang isang matinding labanan. Sinamantala ni Sam ang pagkakataon, kumuha siya ng isang mabigat na bato at paulit-ulit na pinukpok si Chuck sa ulo. Ang malupit na aksyon na ito ang nagtapos ng buhay ni Chuck. Sa huling eksena, makikita sina Sam at Ian na nagpapahinga sa ospital at makikita sa kanila ang pisikal at emosyonal na pinsala na dulot ng trahedya. Samantala, makikita ang batang si Ollie na nag-iisa sa kagubatan habang kasama nito ang aso ni German na nagpapahiwatig na puprotektahan at babantayan siya nito hanggang sa dumating ang kanilang tulong. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pa-share na rin ang ating video? At pakitype na rin sa comment section ang salitang camping. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.